Kung sinundan mo ang pinakamainit na issue sa Philippine content creator world ngayon, ang hiwalayan ni Sachsna Laparan at ng kanyang boyfriend na si Mark. Pagkatapos ng 3 taon na magkasama, alam mo na ang basic na kwento. Naghiwalay sila. May 50 milyong piso na utang. At isang open letter na nagpapakita ng sakit ng isang babaeng nagmahal ng buong puso. Pero ngayon, may bagong nagsalita. At ang boses na ito ay mas malakas, mas galit, at mas masakit pakinggan kaysa sa kahit anong open letter. Dahil ang nagsalita ngayon ay hindi si Sachsna. Ito ay ang kanyang ina. Ang isang nanay na nagmahal sa kanyang anak, na nagsakripisyo para sa kanyang anak, na nagbenta ng mga ari-arian para tulungan ang kanyang anak. At ngayon ay nakatayo sa harap ni Mark. At sinasabi ang lahat ng hindi masabi ni Sachsna. At kasama niya sa pagtatanggol kay Sachsna, ang matalik na kaibigan nitong si Christian Albert Gaza, na nagsalita rin sa pamamagitan ng isang mahabang Facebook post. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa eksaktong nangyari. Ayon sa isang audio recording na kumalat sa social media at sa isang video na naging viral sa buong Pilipinas, ang nanay ni Sachsna, na si Christine Laparan Policarpio, ay personal na kinompronta si Mark sa isang matinding usapan. Hindi ito isang maayos na pakikipag-usap. Hindi ito isang civil na diskusyon. Ito ay isang confrontation ng isang nanay na nagmahal sa kanyang anak at hindi na kayang tiisin ang nakikita niya. At ang mga salita ng nanay ni Sachsna ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi pa naririnig ng publiko. Ang tunay na lawak ng pinsala na ginawa ng mga utang ni Mark sa buhay ni Sachsna at ng kanilang pamilya. Sinabi ng nanay ni Sachsna, Tita, wala na kami ng anak mo, hindi mo na kailangan dagdagan na. Kung kailan mapapahamak ng anak ko, tsaka mo sasabihin? Bakit mapapahamak? Hindi mo nga mabayaran, Jen! Lagi mo kausap pero hindi mo mabayaran! Tangina, umalis ka na! Tangina, papahirapan mo yung anak ko? Hindi naman na pinakailaman yung pera mo? Ikaw may kagagawan yan eh! Tapos yung anak ko magsasama? wala na kaming anak, hindi mo na kailangang dagdagan pa. Iyon ang sakit ng isang nanay na nakikita ang kanyang anak na unti-unting nasisira dahil sa mga utang ng taong minahal nito. Pag-usapan natin ang mga detalye ng confrontation. Ayon sa audio recording, ang nanay ni Sachsna ay nagpahayag ng kanyang galit at kalungkutan tungkol sa kung paano naapektuhan ang pangalan at reputasyon ni Sachsna dahil sa mga financial obligations ni Mark. Sinabi niya, Walang kinuha yung anak ko sa pera kay Jen. Sirang-sira na yung pangalan ng anak ko. Pahiyang-pahiya na yung pangalan ng anak ko dahil sa'yo. at narito ang pinakamasakit na bahagi, ang pangalan ni Sachsna. Ang pangalan na pinagsikapan niya. Ang pangalan na naging simbolo ng kanyang tagumpay bilang isang content creator ay nasisira. Hindi dahil sa kanyang sariling mga aksyon, hindi dahil sa kanyang sariling mga pagkakamali, kundi dahil sa mga utang ng taong minahal niya. At sinabi pa ng nanay ni Sachsna, ang aking anak ay nagsisikap na kumita ng maayos at umiwas sa utang. Pero ang kanyang partner ay siyang nagpapababa ng kanyang pangalan. Iyon ang nakakasakit sa akin. Nagsisikap si Sachsna. Nagtatrabaho siya. Iniiwasan niya ang utang. Pero ang taong kasama niya ay nagdadala ng utang sa kanyang buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting detalye ng confrontation, ang tungkol sa guarantor. Ayon sa nanay ni Sachsna, si Sachsna ay naging guarantor para sa isa sa mga utang ni Mark, sa isang tao na nagngangalang Steve. At ang implication ng pagiging guarantor ay hindi biro. Sinabi ng nanay ni Sachsna, Sabi ni Steve, kukuhanin niya yung sasakyan mo. Kukuhanin lahat ng kay Bakit Sachsna. sinabi sa akin ganyan? Oh, tinan mo? Anong meron si Sachsna, kukuhanin niya. Bakit nakukuhanin? Oh, syempre, siya ang nakalagay doon sa cheque. Siya ang nag-garantor sa'yo. Ganun ang ginawa mo kay Sachsna. isipin mo yon. Si Sachsna, na walang kinuha sa pera ng mga investors ni Mark, na walang napakinabangan kahit piso, ay maaaring mawalan ng kanyang mga ari-arian dahil siya ay naging garantor para sa utang ni Mark. At sinabi pa ng nanay, Magagawa ng anak ko, nag-garantor siya. Pangalan niya nandoon. Nasabi mo ba sa anak ko yon? Tita, babayaran nga po yun eh. Ba't ko sasabihin kung bababayaran ko naman?
Hindi sinabi ni Mark kay Sachna ang mga panganib ng pagiging garantor. Hindi niya inalam si Sachna na kung hindi siya makabayad, ang mga ari-arian ni Sachna ay maaaring kunin. At iyon, ang pagtatago ng impormasyon, ang pagpapirma kay Sachna nang hindi niya alam ang buong katotohanan, ay isa sa mga pinakamalaking betrayal sa buong kwento. Ngayon, pag-usapan natin ang tugon ni Mark sa confrontation. Sa audio recording, si Mark ay maririnig na sumasagot sa nanay ni Sachna sa isang mahinahon pero defensive na tono. Sinabi niya, Tita, babayaran nga po yun eh. Ba't ko sasabihin kung babayaran ko naman? "Babayaran ko. Bakit ko sasabihin kung babayaran ko naman?" Pero ang nanay ni Sachna ay hindi tinanggap ang sagot na iyon. Sinabi niya, 2 years na yan sa kanya. Kung binayaran mo yan, nung nagka-1 milyon ka, binayaran mo siya na 1 milyon. Bayaran ko siya 500k, tita. Sabi ko kay Steve, hindi pa pala siya yung sinasabi mo, sige, magkaharap na lang tayo ng demanda na lang tayo, Steve. 2 taon. Hindi pa rin nabayaran. At ang nanay ni Sachna ay personal na nakipag-usap kay Steve para ipaliwanag na si Sachna ay walang kinuha sa pera. At sinabi pa ng nanay, Kung anong gagawin ni Steve pag hindi ka nakabayad? Pag hindi nabayaran ni Jen, yung 12 million ko, si Sasha na sisingilin ko. Tita, wala na kami ng anak mo. Hindi mo na kailangan dagdagan lahat. Kung kailan mapapahamak ng anak ko, tsaka mo sasabihin? 12 milyon na sisisingilin kay Sachna dahil sa utang ni Mark. At ang nanay ni Sachna ay nakatayo sa harap ni Mark at sinasabi ang lahat ng ito para marinig niya, para maintindihan niya kung gaano kalaki ang pinsala na ginawa niya. Ngayon, pag-usapan natin ang Facebook post ng nanay ni Sachna na si Christine Laparan Policarpio. Pagkatapos ng confrontation, si Christine ay nag-post sa kanyang Facebook account ng isang pahayag na nagpapakita ng kanyang posisyon sa buong issue. Sinabi niya na kung ang kanyang anak ay okay sa hindi pagsingil ng utang, siya ay hindi. At sa isang pangalawang post, si Christine ay nagbigay ng isang mas malinaw na pahayag na naging viral sa buong internet. Sinabi niya na kapag sinabi ng isang babae na, "Hindi ako galit," ibig sabihin ay galit siya. Kapag sinabi niya na, "Okay lang," ibig sabihin ay hindi okay. At kapag sinabi niya na, "Huwag nang bayaran," sinabi ni Christine, ibig sabihin niyan, mahiya ka. At iyon, ang simpleng paliwanag na iyon, ay naging isa sa mga pinaka-viral na posts sa social media na nagpapakita ng isang katotohanang alam ng bawat Pilipino na ang mga salita ng isang babaeng nasaktan ay hindi laging ang tunay na ibig sabihin ng kanyang nararamdaman. At ang nanay ni Sachna ay nagsasabing, "Huwag nang bayaran, pero mahiya ka." Ngayon, pag-usapan natin ang papel ni Christian Albert Gaza sa buong kwento. Si Christian Albert Gaza ay isang matalik na kaibigan ni Sachna at isang kilalang personalidad sa Philippine social media. At nang lumabas ang lahat ng kontrobersya, si Christian ay hindi nanahimik. Nag-post siya ng isang mahabang Facebook post na nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman tungkol sa kanyang kaibigan at sa sitwasyon. Sa kanyang post, si Christian ay nagbahagi ng kanyang personal na karanasan tungkol sa addiction, lalo na ang casino addiction, at kung paano ito nakakaapekto sa isang tao. Sinabi niya na ang casino addiction ay iba sa drug addiction dahil ang casino addiction ay maaaring magdulot ng napakalaking financial problems at maaaring baguhin ang personalidad ng isang tao. At sa kanyang post, si Christian ay nagbigay ng mensahe para kay Mark na nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit kahit sa gitna ng lahat ng nangyari. Sinabi niya na siya ay nag-pray para kay Mark at umaasa siyang makakabangon ito mula sa kanyang mga problema. Pero sinabi rin niya na ang kanyang pangunahing prioridad ay ang kanyang kaibigan na si Sachna at ang pagtitiyak na si Sachna ay mapoprotektahan mula sa mga pinsala na dulot ng sitwasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mensahe ni Christian para kay Sachna. Sa kanyang Facebook post, si Christian ay nagbigay ng isang mensahe para sa kanyang kaibigan na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at suporta.
Sinabi niya na ang susunod na 2 taon ay magiging mahalaga para kay Sachna at hinihikayat niya ito na mag-focus sa kanyang sarili at iwasan ang mga romantic distractions. At sinabi pa niya na ang adversity, ang mga pagsubok na kinakaharap ni Sachna ngayon, ay hindi isang parusa, kundi isang pagkakataon para lumago. Sinabi niya na ang mga pinakamagagandang tao sa mundo ay ang mga taong dumaan sa pinakamahirap na karanasan at lumabas ng mas malakas. At iyon, ang mensahe ni Christian, kasama ang confrontation ng nanay ni Sachna, kasama ang pag-iyak ni Sachna sa gilid, ay nagpapakita ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong chismis, na si Sachna ay hindi nag-iisa. May nanay na nakatayo para sa kanya. May kaibigan na nagsasalita para sa kanya. May mga taong nagmamahal sa kanya at handang lumaban para sa kanya. Isang nanay na kinompronta ang boyfriend ng kanyang anak sa harap ng lahat, nang walang takot, nang walang pag-aalangan. Isang kaibigan na nagsulat ng mahabang post para ipagtanggol ang kanyang kaibigan at magbigay ng pag-asa sa gitna ng lahat ng kaguluhan. At isang babae na umiiyak sa gilid habang ang kanyang ina ay nagsasalita para sa kanya dahil hindi na niya kaya pang magsalita para sa kanyang sarili. Iyon ang tunay na kwento ng confrontation ng nanay ni Sachna. At ang pinaka-importanting mensahe ng lahat ng ito, kapag mahal mo ang isang tao, kapag pinagkakatiwalaan mo siya, kapag pinirmahan mo ang isang dokumento dahil mahal mo siya, kailangan niyang maging tapat sa iyo. Kailangan niyang sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Kailangan niyang protektahan ka, hindi lang mula sa mga panlabas na panganib, kundi mula rin sa kanyang sariling mga pagkakamali. Dahil kapag hindi niya ginawa yon, ang mga taong nagmamahal sa iyo, ang iyong nanay, ang iyong mga kaibigan, ay sila ang magsasalita para sa iyo. Iyon ang tunay na mensahe ng nanay ni Sachna. Iyon ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Huwag nang bayaran, pero mahiya ka. Ano ang nararamdaman mo sa ginawa ng nanay ni Sachna? Tama ba siya na kinompronta si Mark? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.